Gusto lang niyang lumayo sa alwan ng kanyang buhay. Pero hindi niya inaasahang ang pagpapanggap na kanyang gagawin ang magpapakita sa kanya ng tunay na buhay at ang pag-ibig. Si Leandro, isang lalaking biniyayaan ng karangyaan sa buhay, ay naisipang magpanggap bilang isang simpleng lalaking nais na magtrabaho sa isang bukid. Sa lugar naman na iyon niya makikilala si Maya, isang palaban at prangkang anak ng isang magsasaka, ang babaeng una siyang kakamuhian, kamumuhian bago unti-unting mahalin. Ngunit paano kung si Leandro rin pala ang sisira sa lahat ng mga taong tahimik at masayang naninirahan sa isang bukirin na sa totoo'y pagmamay-ari ng kanyang pamilya na matagal nang pinabayaan ng mga ito. Ika-4 na kabanata. Don Vicente. Madilim na nang matapos si Kaloy at Maya sa pagtatrabaho. Ang araw nga ay tuluyang lumubog at ang mga kuliglig mula sa mga puno ay nagsimula ng umawit sa paligid. Ang hangin ay lumamig na rin na may halong amoy ng lupa at bagong dilig na tanim. "Halika na, Kaloy," sabi ni Maya habang pinupunasan ng pawis niya sa noo. "Doon ka na matulog sa malit na kubo sa likod ng kamalig. Doon dati natutulog si Kuya Romy bago siya pumunta sa bayan. Malinis pa yon." "Salamat," sagot naman ni Kaloy habang inaayos ang kanyang mga gamit. "Ayos lang ba kung doon na rin ako magluto?" "Teka," sagot ni Maya na tumigil sa paglakad. "Marunong ka bang magluto?" Ngumiti si Kaloy. "Marunong akong magpainit ng dilata." Napailing agad ang dalaga. "Ay nako, mapapabagsak ang kaldero sa iyo ni tatay pag ganyan. Sige, ako na ang magluluto. Pero ikaw ang mag-igib ng tubig sa poso. May bayad ang tulong ko." "Anong bayad?" tanong ni Kaloy na napakunot noo. "Isang timbang malamig na tubig. Gusto kong makaligo bago maghapunan." Tumawa agad si Kaloy. "Ayos, simpleng utos lang pala. Gagawin ko na yan." Habang kumukuha si Kaloy ng tubig, napansin nga niya ang buwan. Bilog ito, maliwanag at parang pilak na nakabitin sa langit. Tahimik nga rin ang paligid at tanging tunog lang ng poso at lagaslas ng tubig sa timba ang maririnig. Sa mga sandaling iyon, napaisip nga si Kaloy. Ganito pala ang tahimik na buhay. Bulong niya sa sarili. Walang kotse, walang cellphone, walang tawag sa negosyo. Tanging kalikasan at katahimikan lang ang kanyang kasama. Ngunit sa likod din ng isip niya, alam niyang pansamantala lang ito. May papel pa rin siyang ginagampanan. Ang Kaloy na mahirap, hindi ang Leandro de la Vega na pwedeng maging tagapagmana ng isang malawak na lupain. Hindi nga niya alam kung ano ang mas mahirap, ang magtanim sa ilalim ng araw o ang magtago ng pagkatao niya mula sa mga taong naging totoo sa kanya. Pagbalik niya sa kubo, naamoy niya kaagad ang niluluto ni Maya. Ang halimuyak ng bawang at luya ay bumalot nga sa hangin. "Ang bango," sabi ni Kaloy matapos silapag ang timba. "Ano yan?" "Tinolang manok," sagot ni Maya habang hinahalo ang sabaw. "Manok na pinapatuka ko pa kanina, na kinatay ni tatay rin kanina. Wala ditong bili, sariling alaga lang ang inuulam namin." Teka," sabi ni Kaloy. "Ikaw lahat ang gumawa niyan?" "Bakit? Palagay mo ba hindi ako marunong magluto?" Nakataas ang kilay ni Maya nang wikain iyon. "Hindi naman sa ganon," sabi ni Kaloy na napangiti. "Parang masarap." "Parang lang?" "Sige na nga, siguradong masarap." Ngumiti agad si Maya at bahagyang natawa. "Ayos, magpapasalamat ka pa sa akin mamaya." Habang kumakain sina Maya at Kaloy sa harapan ng maliit na lamparang digas, ay nagkwentuhan din sila tungkol sa buhay. "Ano nga ulit ang probinsya mo, Kaloy?" tanong ni Maya habang kumukuha ng sabaw. Makikita nga rin na nakakamay lang siya sa pagkain at si Kaloy ay marahang napangiti rito. Nakita na naman niyang ganito ito kumain pero ngayong silang dalawa lang ay hindi nga niya mapigilang mapangiti ng marahan. Siya kasi ay gumagamit ng kutsara sa mga oras na ito. Sa Pampanga," mabilis niyang sagot na hindi naman totoo. "Lumaki ako ron pero matagal na akong nakatira sa Maynila." Kaya pala parang hindi ka sanay sa putik." Ngiting wika ni Maya. "Iba talaga paglaking syudad. Dito kasi kahit bata pa, nagtatrabaho na sa bukid. Hindi na rin uso ang magreklamo.
Hindi naman ako nagrereklamo, sabi ni Kaloy na bahagyang nakangiti. Pero oo, iba nga talaga rito. Dito bawat galaw mo may silbi. Natahimik silang pareho sandali. Tanging ang kaluskos nga ng mga dahon at huni ng kuliglig ang maririnig. Si tatay kasi, sabi ni Maya, lagi niyang sinasabi, walang mayaman o mahirap sa lupa. Ang masipag lang ang pinapalad kaya kahit mahirap kami, hindi ako nahihiyang sabihin kung sino ako. Napatingin si Kaloy sa kanya. May kakaibang liwanag nga sa mga mata ni Maya. Yung uri ng liwanag na hindi galing sa pera kundi sa paninindigan. Sa isip niya, kung alam mo lang, Maya, kami yung may-ari ng lupang tinatrabahuhan mo. Ngunit hindi pa niya kayang sabihin. Hindi pa. Pagkatapos nilang kumain, ay tumulong pa si Kaloy na maghugas ng pinggan. Tahimik silang pareho, pero tila nagiging komportable na. Walang tensyon, walang galit. Para bang unti-unti nang lumalambot ang matigas na pumapagitan sa kanilang dalawa. Salamat sa pagkain, sabi ni Kaloy matapos maghugas. Ang sarap mong magluto. Totoo? Tanong ni Maya na kunwaring nagdududa. Oo naman, sa Maynila puro instant noodles lang ang nakukuha ko sa gabi. Napatawa si Maya. Kaya pala payat ka. Dito kahit mahirap, busog kami palagi. Umupo na nga si Kaloy sa labas ng kubo at tinanaw ang mga bituin. Ang dami pala ng bituin dito sa probinsya. Sa syudad, halos di mo na makita dahil sa mga ilaw. Lumabas din si Maya na dala ang isang tabo ng tubig. Oo, dito kahit madilim hindi ka matatakot. Para kasing kasama mo yung langit. Napatingin pa nga ang dalaga kay Kaloy na ngayon ay tahimik lang at nakatingala. Ngayon ko lang napansin, sabi ni Maya. Kapag hindi ka pa nagsasalita, mukha kang matinong tao. Napatawa si Kaloy dahil doon. Ibig mong sabihin hindi ako matino kapag nagsasalita? Depende sa sasabihin mo, sagot ni Maya na may halo na biro. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Pareho na nga silang nakatingala sa langit dahil pinagmamasdan nila ang mga kumikislap na bituin. Kaloy, biglang sabi ni Maya, bakit ka nga ulit napadpad dito sa San Felipe? Ang layo nito sa Pampanga. Napatigil si Kaloy. Naramdaman niya ang bigat ng tanong na iyon at tila hindi siya pwedeng magsabi ng hindi totoo. Gusto ko lang mag-umpisa ulit, sabi niya ng dahan-dahan. Naisip ko baka dito ko matutunan yung mga bagay na hindi ko natutunan sa syudad. Sa Maynila kasi mabilis ang lahat. Pera, trabaho, tao. Pero parang wala kang oras huminga. Dito, parang may kahulugan bawat araw. Tumango si Maya at sandaling natahimik. Tama ka riyan, dito mabagal man ang buhay pero totoo. Ngumiti si Kaloy. Parang ikaw. Natawa si Maya. Ano yun, bola? Hindi, obserbasyon ko lang. Umiling si Maya pero halata sa mukha niya ang bahagyang pamumula. Ang daldal mo pala talaga. Pagkatapos ng kwentuhang iyon sa labas ay pumasok na si Maya sa loob ng kubo para magligpit ng mga nakakalat pa, habang si Kaloy naman ay naiwan sa labas. Ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi. Sa loob ng kubo, naririnig niya naman ang mga yapak ni Maya, ang kaluskos ng banig at ang tahimik na tila halakhak nito kapag nadadapa sa dilim. Hindi alam ni Kaloy kung bakit, pero parang nakangiti siya magdamag. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa syudad, pakiramdam niya ay mas nakakaramdam siya ng saya sa lugar na ito. Kinabukasan bago sumikat ang araw ay nagising si Kaloy dahil sa tunog ng kaldero. Amoy tuyo at sinangag nga ang hangin, kung kaya bumangon na siya, nag-unat ng braso at lumabas ng kubo. Ang aga mo sabi niya kay Maya na kanyang nakita. Si tatay kasi maaga ring nagising. Sabi niya may bisita raw mamaya, si Don Vicente. Napakurap si Kaloy na tila nawala ang antok. Don Vicente? Oo, yung bantay ng lupain dito. Sabing tatay, siya raw ang tumitingin kung maayos ang mga taniman at kung tama ang alokasyon ng tubig. Minsan daw may dala pang mga tauhan. Sa loob ni Kaloy ay ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Si Don Vicente ay kanang kamay ng kanyang ama sa negosyo ng mga lupain nila. Kung darating daw si Don Vicente, siguradong makikilala siya nito. Sabi niya na pilit pero kalmado. Darating pala siya, dapat siguro maghanda tayo. Oo, sagot ni Maya. Pero huwag kang masyadong kabahan, mabait naman daw yun. Basta maayos ang trabaho mo, wala kang problema. Tumango naman si Kaloy pero sa isip niya, delikado ito. Habang kumakain sila ay patuloy si Kaloy na nag-iisip ng plano.
Paano kung makilala ako ni Don Vicente? Paano kung masabi niya kay Mang Ernesto at Maya kung sino talaga ako? Ngunit bago pa man siya lamunin ng kaba, ay biglang nagsalita si Maya. Alam mo Kaloy, sabi nito, kahapon iba ka na. Parang seryoso ka na talaga sa ginagawa mo. Tumingin si Kaloy rito at bahagyang natawa. Seryoso na talaga ako. Gusto kong magbago. Gusto kong maramdaman kung ano yung tunay na halaga ng trabaho. Ngumiti naman si Maya. Kung ganon, huwag kang aalis dito ha. Sayang naman yung mga natutunan mo. Hindi nga lang agad na nakasagot si Kaloy. Paano kung malaman mo kung sino talaga ako, Maya? Mananatili ka pa rin bang mabait sa akin? Ngumiti siya na tila may maliit na lungkot. Tingnan natin. Bandang tanghali ay dumating na nga ang sasakyan ni Don Vicente. Isang itim na SUV ito na kumikintab kahit sa alikabok ng lupa. Bumaba nga ang isang lalaking nasa 50 anyos, nakaputing polo at may hawak na tablet mula sa sasakyan. Kasama niya rin ang 2 tauhan na matitikas ang pangangatawan. Mang Ernesto, bati ni Don Vicente. Kumusta ang bukirin? Mabuti naman Don Vicente, sagot ng matanda na medyo nag-aalangan. Abay kayo po pala mismo ang bumisita. Maraming salamat po. Ngumiti naman si Don Vicente. Oo, gusto kong makita kung maayos ang taniman ng De La Vega State. Alam mo naman si Senyor Leandro, gusto niya ay laging may progress report. Nanlaki ang mata ni Kaloy na nakakubli mula sa suot na salakot sa ulo. Nabanggit ang pangalan ko. Agad din siyang umiwas ng tingin at sinubukang magkubli na lang sa likod ng kamalig ngunit nakita siya ni Maya. Oh, bakit parang bigla kang namutla? Tanong nito. Init lang siguro. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Medyo hilo lang. Teka, magpahinga ka muna sa loob. Sabi ni Maya sabay hawak sa braso niya para malaman kung mainit ba ito. Sa sandaling iyon habang nakahawak si Maya sa kanya ay naramdaman ni Kaloy ang bigat ng lahat ng kasinungalingan niya nang hindi inaasahan. Hindi niya kayang ipaliwanag pero alam niyang anumang oras ay pwedeng sumabog ang lihim na kanyang tinatago. Kinagabihan, matapos umalis si Don Vicente ay tahimik silang kumain. Si Maya nga ay hindi alam na muntik nang mabuking si Kaloy na tahimik pa rin na tila nag-iisip. Kaloy, sabi ni Maya, okay ka lang? Parang ang tahimik mo ngayon. Ngumiti si Kaloy ng pilit. Oo, pagod lang. Ngunit sa loob ni Kaloy ay alam niyang nagsisimula na ang tunay na pagsubok. Hindi lang sa kanya, hindi lang sa kung kaya niyang magtrabaho sa lupaing ito, kundi kung kaya niya rin bang itago ang katotohanang siya mismo ang may-ari ng lupang tinatrabaho nila. Sa gitna nga ng katahimikan ng gabi, habang humihilik si Mang Ernesto sa kabilang kubo at si Maya naman ay nakahiga sa loob, makikita naman si Kaloy na nakatingala sa kisame at bumubulong sa sarili. Hanggang kailan ko kaya magagawa ito?